Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 12, 2025. Yung minomonitor nga po natin na yung pagbalik nitong si Bagyong Uwan ay nakaka-apekto po yan sa parte ng Itbay at Batanes. At posible nga po by Friday ay malusaw na po ito. At ngayon nga po umiiral sa ating bansa yung Intertropical Convergence Zone. Ito nga po ay apektado yung parte ng Mindanao at asahan naman po natin na may mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At meron nga po tayong isang low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible nga po itong low pressure area na ito ay makaapekto sa may parte ng Visayas at ng Mindanao at posible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa nito na maging isang bagyo. At ayon pa naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ay wala pa naman tayong posibleng bagyo na namomonitor dahil yung posibleng sama ng panahon na namonitor natin by November 24, ito po ay nalusaw na sa ating advanced weather forecast. Dito naman po sa ating forecast track ng European Center, possible nga po by Friday afternoon, ito nga po ay malusaw na itong si Bagyong Uwan at bumaba na rin ang tsansa niya na maglandfall sa may parte ng Taiwan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 13, sa expected natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa parte po ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 14, expected nga po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa parte nga po ng Mindanao at maging dito nga po sa may parte ng Bicol Region at ng Visayas. At mapapansin naman natin yung patuloy na paglakas na pagbugso ng ating Northeast Monsoon o yung amihan. By November 15, so expected na po natin Northeast Monsoon po nakaka-apekto sa ating bansa at yung easterlies po apektado rin po yung ating bansa. Pagdating naman po ng November 16, so asahan nga po natin Northeast Monsoon at yung easterlies ang makaka-apekto sa ating bansa. By November 17, expected nga po natin na mataas ang tsansa na maging maulan sa parte ng Palawan, Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region at ng Metro Manila dahil naman po yan sa easterlies at yung Northeast Monsoon naman bahagyang hihina muli. Pagdating naman po ng November 18, so expected natin muling lalakas yung Northeast Monsoon o yung amihan at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa parte po ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon and Central Luzon. Pagdating naman po ng November 19, patuloy nga pong lalakas yung ating amihan at asahan natin magiging maulan ng eastern section ng ating bansa dahil po sa amihan at ito nga pong shear line. By November 20, so expected na natin by November 20, maulan pa rin po ang eastern section ng ating bansa. At pagdating naman po ng November 21, mataas pa rin ang posibilidad na tuloy-tuloy ang pagulan sa Northern Luzon, Extreme Northern Luzon at Eastern section ng Central and Southern Luzon. Ganun din po sa parte ng Mindanao. By November 22, mataas pa rin po ang posibilidad ng pagulan sa Eastern section ng ating bansa at patuloy nga pong lalakas yung ating amihan. Pagdating naman po ng November 23, tuloy-tuloy nga po na malakas ang pagbugso ng ating Northeast Monsoon by November 24. Patuloy nga pong malakas ang pagbugso ng ating Northeast Monsoon at yung sama ng panahon niya na ating minomonitor ay nasa labas lang po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 25,
northeast monsoon pa rin na nakakaapekto sa ating bansa at kung makikita po natin, magkakaroon ng possible low pressure area o kumpulan ng kaulapan sa eastern section ng Mindanao sa labas po ng ating Philippine area.